So, pumunta na tayo sa bulaklak na. Ayon sa nakasulat o ayon sa kay Emre. Si Emre ay naisipan na gumawa ng mga katulad ng mga Teresans o yung mga katulad ni Pulaw, yung pointed ears nila. Pero ang gusto niya malalaki o katawang tao. Kaya gumawa siya. They have pointed ears pero they have the body of a human and also a lot of powers. 'Di ba? So, ang ibig sabihin nun, meron silang pointed ears pero may body sila ng human and a lot of powers. Tulad ng kay T.D. Yuso na powerful voice, yung gagamitin lang yung boses niya para mapatay or mapabaksak yung kanyang yung mga kalaban o yung tao. And power bolts, which is yung parang hinahagis na powers, yon. Ang unang tawag sa mga bulaklak na ay diwata na ang ibig sabihin ay mga spirit fairy. Kasi nga, di ba, may power sila. So, tinawag silang makapangyarihan. Kasi ang ibig sabihin ng spirit fairy sa mga taga-Kastilyo or Castellano is makapangyarihan. Fairy, ibig sabihin makapangyarihan, may kapangyarihan, kakaiba, ganon. And ginawa din silang alalay ng mga Italyanan dahil ang propesiya ni Juliana, ang pinakamakapangyarihan na diwata noon, ay sinumpa niya na ang mga kapwa niya diwata ang papatay o wawakas sa mga Italyanan dahilan upang patayin ang mawala ang setro niya o ang setro ng mga Hara. Si Juliana, isa siyang makapangyarihang bulaklaknan o diwata. So, ayun. Kaya, naging alalay pinakamababa ang mga bulaklaknan. Doon, dati, ang mga diwata ay nasa mga gubat lang nagtatayo ng mga bahay o barong-barong ang tawag natin. Then, nagkaroon sila ng tagapagligtas, ang anak ni Omnia at Memen, si Cassiopeia. At gumawa sila ng kaharian at ito ang bulaklak na. So, next naman na nangyari pagkatapos doon, yung kay Cassiopeia, is that merong nangyari. So, ayun, nagkaroon ng coronation. Yung corona niya noon ay punong-puno pa ng bulaklak. Hindi pa official na corona yung nangyari. So, ayun, Cassiopeia ang unang naging hara ng mga Castillo at ng mga Castellano. Okay. Pero paano nga ba nagawa ito? Meron kasing libro ng karunungan or ang tinatawag na Book of Knowledge ng mga Iterianan. Ito ay nasa pamamahala ni Hera Barcuso, ang tagapangalaga o tagapagpinuno ng Hera Sensana. Okay? Yung Hera Sensana, mga Iterianan, wag na muna natin sila puntahan. Pumunta tayo sa libro ng karunungan. Nakalagay sa libro ng karunungan na ang diwata ay magkakaroon ng anak na magiging unang reyna ng Kastilyo. At siya ang magiging dahilan ng pagkabaksak ng Iteriana. Isa pang propesiya ay magkakaroon ang isa pang propesiya ay sinabi na ang reyna ng Iteriana ay magiging reyna din ng bulaklak na. So, ang ibig sabihin, yung nasa libro ng karunungan ay si Cassiopeia at si Elizaina dahil naging anak din ng reyna ng Iteriana si Elizaina. Tama ako. Si Elizaina ay adopted child. Paano siya naging adopted child? Isipin nyo na lang. Hindi ko muna sasabihin yung full details kasi it will be a mystery first. So, ayun. Pumunta tayo sa mga susunod na
susunod na reyna. Ang sumunod na reyna ay si Ursulara at si Ursulala. Ursalara. Siya ang sumunod kay Cassiopeia. Siya ay para siyang violet wardrobe, parang katulad nung kay Cassiopeia, pero mas indigo, parang gano'n. Kay Demetriana, si Demetriana ay kamag-anak ni Juliana. Ang sabi ay magpinsan daw sila. Kasi si Demetriana ay may anak, si Anna, which is ang nanay ni Adhaina. So it will be another video. So ayun. At si Demetriana ay kapatid ni Juliana. So ayun. Pero nagkasakit sina Ursulara at Demetriana. Hindi sila sabay nanungkulan ha. Magkaibang timelines. Si Ursulara namatay sa sakit. Si Demetriana namatay dahil din sa sakit. Pagkatapos si Ursulara, si Demetriana na tapos namatay ulit. Tapos sumunod ang ina ni Elizina, si Eliza. Siya ang tunay na ina ni Elizina. So, paano naging mix up? Bawal munang sabihin, syempre. Siya ang unang tinakda sa sulat, si Eliza. Paano? Ganito kasi yun. Sinabi din ng libro ng karunungan na ang tunay na ina ng ampon ng reyna ay magiging reyna din. So, ang ibig sabihin, yung queen's adopted child o si Adriana o ang anak-anakan ni Adriana ay magiging tagapagmana ni Eliza o magiging tunay na tagapagmana ng kanyang tunay na ina. Next. So, sumunod nung papatay na or may sakit na si Eliza, nung may sakit na siya, ay humiling siya na gusto niyang makita ang kanyang anak. At doon na sinabi ni Emre kay Elizina at Elisaidana na pumunta sa Bulaklak na at pumunta sa kanilang ina at doon na nila nalaman ang totoong nangyari. Or doon na nila nakita ang kanilang tunay na ina. At pagkatapos ng ilang araw ay namatay ang kanilang ina at naging reyna si Elizina ng Kastilyo habang si Elisaidana ay naging reyna ng Kastilo. Pagkatapos nun, alam niyo na ang susunod, si Beatrica. Si Beatrica ay nagkaroon o siya yung nanalo mismo sa kompetisyon ng kompetisyon na nangyari. Kung naaalala nyo, yung kompetisyon na nag-away yung mga anak niya, sina Iliana, Liamo, lahat, at iba pa. Dahil sa trono, yun ang nangyari. So, yun. Kasi nga naman, nagagalit si Annalisa. Pero pagkatapos ni Beatrica, di ba, pinatay o gumawa ng mga hakbang si Annalisa laban kay Beatrica, kaya nakuha niya yung trono ni Beatrica. Kaya sumunod si Annalisa. Pero formally, hindi siya ginagalang ng history ng Bulaklak na. Kasi kinuha niya din. Sumunod ay syempre, ang traidor o ang kanyang ama na si Hagorne na naging hari ng Bulaklak na ay nagalit, ay humanap ng kanyang totoong reyna. Hindi na niya matanggap ang kanyang sariling anak bilang kanyang reyna. Kaya hinanap niya
si Ilasari at ginawa niya itong reyna. Si Ilasari ay naging reyna, pero siya lang naman ang naiiba ang korona sa lahat. Dahil ito ay katulad nung kay Cassiopeia. Kung naalala niyo yung corona niya, yun. Then, sumunod ay syempre, bumalik sa trono si Beatrica pagkatapos niyang kalabanin sina Hagorne. At siya ulit ang naging reyna hanggang sa mamatay siya dahil sa mga hadisal ni Hagorne. Sumunod ay si Illyana na ngayon ay tagapangalaga ng brilyante ng ibon.